Panginoon, salamat po sa araw na to. Muli, Panginoon, we acknowledge your presence in the midst of us. For in fact, you are the King, you are the Lord of every one of us here. Lord, sa amon pong pagkapigil sa imo, thank you so much for the 9th year of your faithfulness, your favor for us. Today, once again, open our hearts as we receive your word na amon pong panlalakatan this year 2025. We pray that your word will be the light for us. Your word will be our guide for us, Lord Jesus, as we walk along the path na pakatupo, Panginoon, sa amon mga panawagan. Ginahangyo ko, Ginoo, na mag-istorya ka po. Kaginahangyo namon ang banal mo ni Espiritu ang padayon na mag-abri sa amon tagipusoon na maintindihan po namon kag di lang namon mabatian ang surmaton mo na untani niya na hapon bago kami maglusad sa ino building kagwa kami matun-an na amon ipapamuhay na magabag-o sa namon buhay kundi ang mga surmaton mo na amon mabati niya nakahaponon. Ginoo mo kanamon, ginapasalamatan kanamon sa pangalan ni Jesus tanan magsabi amen. Sige po, pwede na po tayo ingkod. So, yan po ay Thanksgiving din natin, pero itutuloy po natin ng series para dili mabugto. Ano? So, this January, ang aton po sa mga, para po maka-attend sa mga lain na natin. So, this year po, ang aton pong theme or ang atin pong tinatawag nito, word is focus. That's the word from the Lord na ating gagawin this year, 2025. We're gonna have focus, especially po our spiritual life. Sabi ko nga, you have focus for your life, for your dreams, sa mga estudyante, sa imong pagkaklase, sa mga ginikanan, sa pagpapadako sa inyong mga anak. But in spiritual life, dapat mayroon din tayong focus. At ang ituturo ko po sa inyo lagi dito ay ang focus sa spiritual. So it doesn't mean na i-disregard mo yung mga himon mo, no. We will give priority to focus God because we know na sa kingdom ni Lord, ang pinaka-importante siya. Do you agree that you are the citizen of the kingdom of God? Then, therefore, if you are a citizen, you know your priority. God is our priority. If you are a part of the kingdom, if you are a citizen. But if not, so, doesn't matter. Bahala ka kung ano gusto mo. But if you belong to the kingdom, remember, your priority is God. Amen? Kaya nga, saan po na makapadumdum sa aton na Sunday is a reminder for us that God must be the first. God has given us 7 days and the last day is for us. So, for Him. So, dapat malinaw po sa aton na ang Sunday is para talaga yun ang saya. And we will gonna give that to the Lord freely with joy in our hearts because we are His citizen. Amen? Non-negotiable na yan. Sunday is non-negotiable because it is for the Lord. So ngayon, last year pinag-usapan po natin yung kingdom of God. Napag-aralan po natin yung kaharian ng Panginoon. At simply means, ito lang po ang meaning ng kaharian. Ang kaharian ay pinamumunuan ng isang hari na kung saan ang nasusunod ay ang kanyang kalooban. At kung ano po ang kanyang impluensya, yun ang magiging kultura sa loob ng kanyang kaharian. Sa kanyang pamumuno, so ano ang nasa isip niya, yun ang gagawin niya. Klaro? So yun po ang kaharian. So kaya, that's why, kita po na nakatira sa demokrasya, magkaiba. Balikan po natin sa mga di nakaara. Sa demokrasya, ikaw ang masusunod, walang mangingalam sa iyo kung anong gusto mo gagawin mo. So that's why, if you are, dahil democracy tayo, pag pumasok sa kingdom, nahihirapan tayo sa transition. Pero we're in fact, pupunta tayo sa Diyos. Ang Diyos ay mayroong gobyerno at ito ay kaharian. Amen? So ngayon, pag-usapan na po natin yung focus to the Son. Kasi nagkaroon tayo ng pag-uusap na ang Old Testament have a transition. Pakisabi transition. From Father to the Son. So kasama po ito sa mauunawaan nyo ngayong hapong ito. So we're gonna focus to the Son. So last January 5, pinag-usapan po natin, to focus to the Son, you need to remain in Jesus. Pakisabi remain. Manatili. Ibig sabihin, you must be immovable in your faith to Christ. Why? So, pinag-aralan ko po ng isang araw, ang dahilan po, yung Islam at ang Judaism, meron po silang parehas na paniniwala. Monotheism. Pag sinabing monotheism, they believe God as one only. They don't believe the Son and the Holy Spirit. At yung Iglesia ni Cristo, ganun din sila. Monotheism din sila. Because they don't believe Jesus as God. So, included sila sa monotheism. But for us,
ang tawag sa atin mga Trinitarian. Nagkaroon po ng Trinity nang dumating si Jesus. Kaya nagkaroon tayo ng New Testament. So, New Testament is all about Jesus. At yun yung transition. Kaya kung ikaw ay monotheism, huwag kang magbabasa ng New Testament. Kasi pag nagbasa ka, mabuborn again ka. Kasi ang pinag-uusapan doon si Kristo, yung transition. Kaya doon sa Judaism and mga Islam, ang topic lang po nila, Torah. Pentateuch means Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yun lang po ang aklat na ginagamit nila. Sa atin po, we have 66 books. Dami. Kaya ang iba, nahirapan magbasa ng Biblia. Kasi ang dami, pastor. Pero sabihin mo sa katakin mo, it's for your own good. At yun yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Yung ngayong hapon. Ngayong 9th year anniversary. Note, ngayong hapon, wala akong masyadong ibibigay na revelation sa inyo. But instruction. Are you ready for the instruction? Kasi minsan, lagi tayong nag-aantay ng revelation. Every Sunday, we receive revelation. Praise God, we need it. Kailangan po natin ng revelation. But today, you need instruction. And we need instruction. Kasi kahit kaano maganda ng mga revelation, pag walang malinaw na instruction, hindi mo magagawa. Kaya ngayon, sabihin sa katabi mo, pamatin maayo kay instruction na nato nadalan. Pamati ha? Okay, ngayon. Ang pangalawang linggo natin sa Focus to the Son, Remain in Jesus. So, ito po, dahil January 12, nilalagyan ko na po ng day para kamon malimutan. So, ngayon January 12, listen to Jesus. Ang una, remain. Kasi may mga tao nagre-remain but they don't listen. Pares pa sa balay. Ada mga mo sa iyo balay, pero minsan dili ka mo namamati sa iyo, ginikanan, kamu gihapon na nasusunod. Sorry ha, mga anak, hindi pa ako nagagalit ha. Sinasabi ko lang sa inyo na mali ang ginagawa nyo, nandun kayo sa bahay at hindi kayo nagpapasakop sa magulang. So gagawin nyo yun pag mayroon na kayong sariling pamilya. Pero habang nasa loob kanyo ng inyong pamamahay, responsibilidad nyo na sumunod sa mama at papa. Okay ba tayo mga kabataan? Okay, mga kabataan, naintindihan nyo po ako. Sabi ko sa inyo kanina, instruction na lang pag-aaralan po natin, hindi revelation. Say amen kapag naintindihan. Naintindihan mga kabataan? Yun, very good. Si mama at si papa ang masusunod sa loob ng bahay. Kailan ako, pastor? Kailan ako pwede? Kapag nag-asawa ka na, mag-aasawa na ako, wag mo na. Pag nasa tamang edad na, okay? So ngayon, pag-usapan po natin to para mas maintindihan po natin. Ang ating pag-aaralin is doctrinal and instructional. Makinig pa kayo maigi, napaka-importante nito. Napaka-importante. Ito po ay napaka-basic but yet very instructional. So, John 1:1, kasi maraming hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Yun yung problema natin ngayon. Maraming tao, they don't believe in Christ. So, ito po yung mga word na magpapatunay that our Lord Jesus Christ is not really a man. He is a God na nagkatawang tao to save us all. That's the purpose why Jesus came down from heaven and go to earth to save us all. Bakit? What's the problem? Your sin and my sin is the problem. Is it clear? We know from the Bible, from the Pentateuch, from Torah, the first book, Genesis, it said, from the beginning, God. Who is in the beginning? God. So, yung God na yan, nag-speak siya. Sabi niya, let there be light. Sino nag-speak? God. Sino nagsabi ng let there be light? God. Okay. In John 1:1, in the beginning, the Word already existed. Yung nagsabi na, let there be light. Siya yun. The Word was with God. And the Word was God. Amen? Yung word po na sa original translation ng Hebrew, yung word na Elohim, doon lang po ito ginamit sa Hebreo. Sa pagsulat po ng pangalan ng Diyos, sa Hebreo po, doon lang po ginamit yung Elohim, doon sa Pentateuch, sa Torah.
Specifically, yung word na sinabi na in the beginning, Elohim. Yung word na Elohim is singular but plural in meaning. So therefore, this John 1:1 confirm God created the heavens and earth, hindi po siya nag-iisa. Sabi niya, let us make man. Yung sinabi niya, let us make the Godhead. God the Son, the Holy Spirit, and the other Father, sila pong tatlo ang nag-create ng earth. Amen? Hindi po angel. Hindi pwedeng magang kasamang angel kasi ang angel, katulad natin, creation. Wala siyang kakayanan. Okay, ituloy natin. Klaro ha? The Word was God. Sino yon? Yung nagsabi na, let there be light. Okay, ngayon. Sabi sa John 1:14, it says, tulungan niyo po ako. So the Word became human. The Word, yung hindi kasi, bakit Word? Kasi wala pong katawan na laman ang Diyos dahil siya ay Espiritu. So, but in this verse, sabi niya, the Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love, faithfulness, and we have seen His glory. Sino nagsasalita? Si John. John testified about Jesus. At ito pong sinabi, the glory of the Father's one and only Son. Sino yung word na nagkatawang tao? The only Son. And His name is our Lord Jesus Christ. Kung kamo po nalilipay, ayaw kang mo magpugol. Magpalakpakan mo sa Panginoon. Yan. Amen. Kasi ang pagpalakpak, pag-appreciate na naintindihan po natin. Okay, ngayon. Eto na maganda. In Hebrews chapter 1 verse 1, long ago, God spoke many times in many ways. Makinig. Long ago, God spoke many times in many ways to our ancestors. Ibig sabihin, nung unang panahon, ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta. Kapag ang Diyos ay makikipag-usap sa tao, hindi siya direktang lumalapit sa tao at makikipag-usap, maliban na lang kay Moses. Ano ang ginagawa? Tatawag ang Diyos ng propeta, kakausapin at ng propeta at mag-send out niya. At pupunta yung propeta, magsasalita sa mga tao. Ganun po ang communication ng Diyos sa tao. Mayroong namamagitan. Sinong namamagitan? Propeta. So sabi ng Bible, God spoke to our ancestors through the prophets. Kailan yan? In the Old Testament, from Genesis to Malakay, ganun ang laging paraan ng Diyos. Hindi ka tulad ngayon. Nung una, lalapit at mag-aantay sila sa propeta kung anong sasabihin. Kapag walang sinabi ang propeta, walang instruction. Makinig. Lagi silang nandun sa mga propeta dahil humingi sila kung ano ang sinabi ng Diyos. Kapag walang sinabi ang propeta, wala. Malinawanag po ba? Kanino nagsasalita ang Diyos? Sa propeta. Sino ang kinakausap ng mga tao? Propeta. Saan sila kumukuha ng instruction? Sa propeta. Dahil galing sa Diyos. Ito ngayon na. Ito maganda. Ano yan? Old Testament. God spoke through the prophets. Okay. Pakibasa ng malakas at tulungan niyo ako. And now. Yan ito maganda. And now. Pagsabi, and now. Ngayon. Ngayon to ha. Hindi bukas. And now, in these final days, He has spoken to us through His Son. Makinig ang may pandinig. God promised everything to the Son. Makinig, please. Makinig, please. Don't be interrupted. God promised everything to the Son. And through the Son, makinig pa kayo mabuti. Sa ibang translation, ganito po, nagsimula sa anak at magtatapos sa anak. Nilikha ang mundo para sa anak at ibibigay sa anak. So, ngayon, kanino tayo lalapit?
these final days, kanino tayo lalapit? You will come to the Son. O paano ngayon? Those people who reject the Son. So sad. So sad. I will give you one verse that truly God says that we must listen to the Son. Very literal. Basa. But even as he spoke, a bright cloud shadowed them, and a voice from the cloud said to the God the Father, "This is my dearly loved Son, who brings me great joy. And listen to him." Ang Ama mismo ang nagsabi na kung may papakinggan ka sa mundong ito, that's why in these last days, yung mga prophets po ngayon in these last days, hindi katulad ng prophets in the Old Testament. The prophets of the New Testament is inspired by the Word and they speak to the Word. They speak to Jesus. Kung magsasalita man ng propeta, ito ay patungkol kay Jesus. Kapag ang isang propeta ay nagpupropesiya at hindi patungkol sa Panginoong Jesus, huwag niyo tatanggapin. Dahil ang sabi ng Biblia, sa huling araw ang magsasalita ang anak. At kung magsasalita man ng propeta, patungkol pa rin sa kanya. Ngayong taon, ngayong darating na mga panahon, makinig kayo na mabuti. Makinig kayo. Dahil maraming nangangaral na hindi Diyos si Kristo. Ngayon, kanino sila makikinig? As the Bible says, the Father says, "Listen to my Son." Klaro po ha, kanino tayo makikinig? Sino yung Son? The Word. The Word who became flesh. Yun ang ating pakikinggan. Yung Diyos, anak na nagkatawan tao, at ang sabi ng Ama, pakinggan nyo ang aking anak. Okay, ready na? Ngayon ang tanong, paano tayo makikinig? Paano tayo makikinig? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. How we are going to listen to Jesus. Are you ready? Very instructional. Dili ini masyado po revelational, instructional. Paano tayo makikinig sa Panginoong Hesus sa panahon natin ngayon sa New Testament? Ito po. Number 1, study His Word. That's the first thing na dapat mong gawin kung gusto mong mapakinggan ang iyong Panginoon. Alam niyo po ang problema natin? Bakit marami tayong mga tagakaharian, citizen na? This is the problem. The problem is katamaran sa pagbabasa ng Biblia. Mas gusto pa niyang makinig kaysa mag-aral. Marami tayong nadideceive. Bakit? Si Eva po ay nadeceive because of her ignorance. In these last days, kapag hindi po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, isa ka din sa masasama sa pwedeng ma-deceive. But today, I will give you an instruction not to be deceived in these last days. Sino ang pakikinggan natin? His Son, Jesus. So ngayon, dahil ang Panginoong Hesus, ando na. Alam natin, nakaupo na sa trono. At narito sa atin, nag-iwan siya ng mga salita. Makinig. In the Old Testament, paano sila makikipag-usap sa Diyos? Through the prophets. At para malaman nila kung sino ang Diyos, babasahin po nila yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Para malaman nila kung ano yung mga instruction ng Diyos patungkol sa kanila. Paano sila mamumuhay. Andun yung mga batas. That's why this Torah means law. Kung gusto mong mamuhay na maayos in the Old Testament, come to the Torah. Read the Torah. Read the law. Alam mo ang dapat at hindi mo dapat gawin kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. And this year, pasensya na kamo, medyo talagang kailangan ko na itong higpitan. We need to understand the law of God. Okay. Ngayon, study, pag sabi study, yung study na pagkaalam mo, hindi katulad ng ganon. Study His Word means biblical study is not just simply reading the Word of God. Studying the Word of God is not reading only. Kasi bakit? There are people who read but they don't understand. Pag nagbabasa ka, reading, it will give you information. That's why, minsan, alam mo yung Biblia, pero hindi mo nauunawaan yung sinasabi. Alam mo yung information.
Pero pag tinanong ka, hindi mo kayang ipaliwanag kasi hindi mo nauunawaan. Pero pag sinabi mong study, ibig sabihin, you must understand what you have read. Yung word na study the word means you must understand what you have read. Ulitin ko, when you read the Bible without understanding, anong nakuha mo? Information. But when you read the Bible, that you understand, ano nakuha mo? Comprehension. The kingdom of God is all about wisdom, knowledge, and understanding. If you come to the kingdom, you must have wisdom, knowledge, understanding. Kapag papasok ka sa kaharian without wisdom, knowledge, and understanding, hindi ka pwede makapamuhay doon. That's why ang sabi ng Bible is study. Okay, ngayon, yung word na study means carefully, makinig ha, carefully, diligently seek understanding, meditate on, and apply the teaching of God's Word. Paano mo malalaman kung naunawaan mo yung binasa mo? Kapag naintindihan mo, pag binasa mo at hindi mo ginagawa, ibig sabihin, you have only information. Check yourselves. Okay, sample na lang. You have read. Ibigay mo ang ikapitong araw para sa Panginoon. Lahat tayo marunong magbasa. But the question is, ginagawa mo ba? Ginagawa mo? Yan. Kapag ginawa mo, ibig sabihin, you understand. Kapag hindi mo ginawa, ibig sabihin, you have the information. Is it clear? Maliwanag po ba? Ito po ay pinapakita ko, hindi para panghinaan kayo, kundi para maintindihan nyo na mali yung ginagawa nyo. You must do it right. Amen? Okay, ngayon. So, it requires, pag sinabing study the word, it requires intentional reflection. Kaya nga, pakibasa, examination. Ayan, inaaral mo. And the pursuit of wisdom, makinig, yung makukuha mong wisdom must align to the will of the King. Kasi maraming nagbabasa ng Biblia, but at the end of the day, kalaban ang Diyos. If you read the Bible, you must align your life to the will of God. If you understand. Kasi Bible is all about the kingdom of God. And if you are a citizen, if you read the Bible, you must obey. Okay. Ito ang sabi ni Timothy. Timothy says, sabi ni Paul kay Timothy, in chapter 2 verse 15, work hard. Yon. Yung pag-aaral ay hindi madali. Work hard. Pakinggan po natin. So you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed. Ito po ang dahilan ng work hard. Correctly explain the word of truth. Anong purpose? Ano kailangan mo mag-study ng Word of God? Ito po, to correctly explain the Word of truth. If you read the Bible without understanding, you don't have information. Pag tinanong ka, okay, ito po ang katibayan. Sino dito sa inyo ang natanong na? At ang sabi mo, nabasa ko na yan, pero hindi ko alam. It means, you have the information, but you don't have understanding. Anong kailangan natin? Understanding. At para magkaroon ng understanding, ano gagawin? Study the word intentionally. Yan po ang sabi ko kanina. Ang sabi po sa Amplified, kanina work hard ang ginamit dito kasi hindi po madaling mag-aral. Kasi minamani-mani natin yung pagbabasa eh. Basta kayo makapagbasa. Sabi ni Bible pagbasa, ito yung ginagawa po natin, diba? Basa lang, basa. Pero ang tanong pakatapos, kung sa kapagkaon, may nasupa ka ba? Kasi sa pagkaon, ang pinaka-importante supa. Na-enjoy yung magkaon na wala kang mong ginasupa. Di ba sino din nagkaon sa luto ag lugaw? Di ba pag nagkaon ka lugaw, sabi mo na naman ini, tatawad, gutom ka naman. Kaya naman wala ka sa na supa. Pero kung nagsupa ka, pakiramdam mo busog ka. Kaya naman may nasupa ka. Maraming mga Kristiyano ganang pakiramdam. Minamani-mani yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? Okay, ngayon, anong purpose? Why we need to study? To correctly explain the word of truth. Basahin po natin ito. Tulungan niyo po ako. Study. Ito po ang maganda. Be eager. Kailangan pag nagbabasa ka ng Biblia, kailangan mayroong eagerness. Pakisabi eagerness. Kaya be eager ka. Kailangan malaman ko to. Dapat ganun. Yung para bagang nagkikrave ka. Ito ang maganda i-crave. Na gusto mo talaga, dili ka maudong mentas, dili mo na iintindihan. Dapat ganun tayo. So, sabi dito, present yourself to God approved,
Ito tayo. A workman who has no cause to be ashamed. Ito maganda. Correctly analyzing, makinig, accurately dividing the word of truth, rightly handling and skillfully teaching. Hindi lang pala si pastor ang dapat magaling mag-aral ng salita. Kapag lahat tayo parehas ko na dito, sa palagay nyo may madidisip sa atin? Wala. Marami tayong mawiwin. O, tingnan nyo. O, isa pa lang ako ha. O, ilan na kayo? O, paano pag marami ng katulad ko? Tanungin mo katabi mo, kailan ka magiging katulad ni pastor? Sa pag-aaral ha. Sa pag-aaral. Kasi hindi naman lahat tinawag magpastor. Ito na naman, magpapastor na naman. Amo na naman problema. Pag sinabi na yung pastor, nagkikibig na kamo. Ay, sabihin na, yung the way mag-aral, yung pinag-uusapan, the way mag-interpret ng Bible, kung lahat tayo ganito na, mag-aral. At tuturuan ko po kayo, para hindi po kayo ma-deceive. Paano mag-aaral ng salita ng Panginoon? Ito po, tawag na to, i-expose ko na. I-expose ko na sa inyo, paano ako nag-aaral? Kasi dapat lahat tayo marunong mag-aaral. Ito po ang simpleng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang gagawin nyo po, lalo na kapag may nagtatanong sa inyo, hindi nyo alam kung paano sagutin. Ganito lang kasimple. Huwag ka, sabi sa katakin mo, ayaw nakandal. Ready ka na? Ito na. Dapat, lalo po sa panahon natin ngayon, pasensya na po kayo ha. Hindi po ako against at hindi rin po ako, nasanay na po talaga ako na ang aking Bible nasa cellphone. Why? Hindi ko po kayo kina-encourage, pero kung gusto nyo po, okay lang. Kung gusto nyo po yung dati pa rin, na may dala kayong Bibliang malaki, okay din po yun. Pero sa akin po kasi, yan, lalo na po niyan na 40 plus na ako. So, pag nagbabasa po ako ng Bible, chef, jutay na good kayo. So, mahanap ako sa nakon, magic. Alam niyo yung magic ni Pastor? Yung telescope. So, mahanap ako. Pag dili ko pa mahanap, so, ang hinimo ko na lang, kaya ang ginimo ko sa akong Bible, darag ko ang mga font. Kaya ito daw, dili mo man ito mapadako. Kaya kung pwede lang mairog siya na, di man pwede. So, that's why, cellphone po ang ginagamit ko. Pero sa mga bata po, please, huwag kayong gumamit masyado ng cellphone kasi nakakalabo ng mata. Most likely, mas maganda pa rin Bible na hard copy. So ngayon, ito po, mag-download po kayo. Ito ang sekreto ko po ay sasabihin ko na sa inyo. Kasi sa Bible, ganito po pag nag-aral ng salita ng Panginoon. Para kami makapag-aral at para ma-interpret po namin at maituro namin sa inyo ng tama ang salita ng Diyos, ang ginagawa po namin, ito, hahanap kami ng concordance. Pag sinabing concordance, ganito yon. Pag may binasa akong ginamit akong isang Biblia na ang translation na isa lang, NIV, minsan hindi mo kung mag-aaral ka, hindi mo maunawaan kung ano yon, kung isa lang translation gagamitin mo. Kaya ang gagawin namin, kailangan namin malaman kung ano ang original na word na ginamit namin. For example, yung word na, ito po, yung study. Diba? Don't work hard. So kaya pag preach mo to, na doon lang sa work hard, baka ma-misinterpret ka pa. Na bago tayo mag-aral ng Biblia, kailangan muna tayo mag-trabaho ng matindi. Doon pa lang, out of context ka na. Pero sabi doon, tamang sinabi mo, work hard. Sige, mag-jogging anay kita, tapos magtrabaho kita. Pagkarapoy na kita, mabasa na kitang Biblia. Mali na. You got my point? Gagamit ka ng, anong ginamit kong translation? NLT. So, ngayon, ginamit ko NPC. Marami pong translation. The more na marami kang translation, kasi ang ginagawa po namin sa Bible School, ganito po, ituturo ko na sa inyo. Sa Bible School, paunahan po kaming maghanap ng mga Biblia ng iba-ibang translation. Kaya minsan mag-aaral ka, grabe, feeling mo namin eh. Pero ito lang gali, kailangan lang gali saan? Saan lang na word ang hanapon mo ha? Kung sa ito, study. Mahanap ko. Minsan kailangan mo ng 8 hanggang 7 translation. Kaya sa lamisa mo pa lang, sa Bible pa lang, puno naan, lamisa. Yan, bubukladun mo di. Buklada. So, sa lamisa, ikaw lang. Pero ang ginamit mo lang na word, study lang. Ngayon, ang dali na. Isang pindot mo na lang. Kami sa una, Diyos, pauronan pa kami sa mga Bible. Harapan pa kami. Kay bihira ang translation at mahal-mahal. Alam niyo po, sabi sa katakin mo, nasa kamot mo na. Amen? Alam niyo ang kalaban niyo na lang, makinig, ang kalaban niyo na lang, si Katam. Ang kalaban ng mga Kristiyano ngayon, bakit maraming nadidisip? Si Katam. Ano ang gagawin mo?
Katulad po, tingnan nyo po si pastor pag nagtuturo. Para mas maintindihan nyo, gumagamit ako ng ibang translation para para malinaw po natin maintindihan, yun ang gagawin nyo. Kapag may kausap kayo at gusto mo malaman yung sinasabi niya para malaman mo kung talagang totoo, gumamit ka ng iba-ibang translation. Pag binasa mo, yung translation mo mismo magpapaliwanag sa'yo. Pag sinabi niya, hindi alinsunod, ipakita mo ang Bible. Brad, mali manggalin sabi mo. Hindi niya man pwede sabihin na mali yun kasi Biblia mismo mag-i-interpret. Yun po ang ginagawa ko sa inyo. Yun din ang gagawin nyo. Kaya wala na si matawag, Pastor, nanong gusto sabihin sa ni Pastor? Amen. Congratulations. Marami ng Pastor Gilbert sa loob ng Generation for Jesus. Akala nyo, galing na kayo. Tanong mo kay Soriano. Ibig sabihin siya lang may alam, hindi tinuturuan ng kanyang membro. Hindi po ito pangana. Kasi, ang tama, bilang teacher, kailangan marunong din kayo. Huwag nyo nang itanong sa akin, itanong nyo kay Libby. Amen? Itanong nyo kay Alvin. Itanong nyo kay Clemente. Itanong mo sa katabi mo. Sabi niya, halika, mag-aral tayo. O, yun ang maganda. Buksan mo ang Biblia mo, bisan Biblia. Tingnan natin kung sino sa atin ang... Tapos pag parehas kayo ng Bible, ibig sabihin, parehas translation, parehas kayo ng marireceive na revelation. Pag mali ang kanya, may masamang espiritu yan. Joke lang. Maliwanag po ba? So, paano mag-aaral? Alam mo, ito problema natin eh. Ang tamad talaga natin eh. Huwag kayo magalit sa akin ha. Isang translation na nga, tinutulugan pa. Alam nyo mo, may enjoy nyo. Kapag gumamit kayo sa magdi-devotion, ngayong taon na to, I encourage everyone to devotion. You want to grow? You want to grow? Yan, go to your devotion. Huwag Bible reading ha. Ang devotion means yun. Intentionally, babasahin mo, gagamit ka ng ibang translation, saka ka magsusulat ng iyong revelation. Amen? Okay, ngayon, tuloy natin. Eto na, pakibasa. Intelligent people. Who's intelligent? Sino pa mga intelligent? Okay, tingnan natin yung intelligent ka. Intelligent people are always ready to learn. Wow. Their ears are open for knowledge. Ngayon, kumusta ka? Are you an intelligent person or a lazy one? Don't be offended. Ikaw ba yung taong matalino? Kasi matalino ka sana. Nga lang tamad kang matuod lang po, wala naman talagang taong bobo. Marami lang tamad. Pero kapag nag-aral si bobo, nagiging matalino. Kaya sabi sa katakin mo, umaral ka na. Kaya klaro ha, ready to learn. Intelligent people are always ready to learn. Amen. Anong gagawin po natin para makilala ang Panginoong Hesus? Study the Word. Study the New Testament. Kung ano mga turo ng Panginoon. Ito po, tingnan po natin. How we're going to listen. Ano pong turo sa New Testament? Pag-aralan daw natin yung salita. Aninong salita? Salita ng Panginoong Hesus. Study the Word of Jesus. Kaya sabi ng Father, listen to my Son. New Testament, lahat yan, puro yan salita ng Panginoon. Ibig sabihin, Pastor, hindi tayo pupunta sa Old Testament. No. Ito, doon tayo. Pangalawa. Huwag kayong mag-alala. 2 points lang ako. Okay na kayo? Okay, si Mama, sabi, grabe yung Pastor, 1 point pa, lugay-dugay na. Para gusto ko lang may paliwanag sa maayos. Pero 2 points lang po tayo. Okay. Ang tawag nito, Old Testament at New Testament. Hindi, joke lang. Meditate on it. Okay, balikan po natin anong sabi ng study, pakibasa. Biblical study is not just simply reading the Word of God. Tulungan niyo po ako. But carefully and diligently seek understanding, meditating on, and apply the teaching of God's Word. Okay. It requires intentional reflection, examination, and the pursuit of wisdom aligned to the will of God. Amen? Ngayon, are you ready for number 2? Alam nyo na to. Sabi ko sa inyo, ang ating pag-aaralan, it's not a revelation but instruction. Number 2, alam nyo na, meditate. Bakit sabi po, meditate? Okay, ngayon, eto. Ano ang ginagamit sa Old Testament para mag-grow sila? Anong Bible ang ginagamit nila? Torah or
Pentateuch. Makinig please. Anong ginagamit ng mga Old Testament people? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Doon sila nagdi-devotion, mga kapatid. 5 Bible lang po sila. 5 aklat lang po. Okay. Basahin niyo po. Alam niyo po yung Psalms, paborito ko po to. Psalms chapter 1, my favorite book, chapter in the book of Psalms. So, sabi na, napakapalad ng taong hindi naiinganyo ng mga masasama. Kundi ang kanyang kaligayahan sa buhay, magbasa ng salita ng Panginoon araw at gabi. At alam niyo po ang kasunod yan, magiging katulad siya ng isang puno. Sino yon? Yung taong nagninilay-nilay ng salita ng Panginoon araw at gabi in the Old Testament, halimbawa sa isang puno na nasa batisan. Na dumating man ang tagtuyot, sabi niya, mananatili siyang sariwa at mamumunga. Pero yung taong hindi nakikinig ng salita, ay parang katulad ng ipa o upa. Alam niyo pong upa? Mukhang may laman, pero wala. Ganon yung taong may salita ng Diyos, pero hindi marunong magbulay-bulay. Katulad ka ng upa. Pag nagbabasa ka ng salita, nagbubulay-bulay ka, hinahalong-talod ka sa puno na namumunga. Kapag nagbabasa ka ng salita at hindi mo nilay-nilay, katulad ka lang ng ipa. Parang may laman, pero wala. Okay. Saan po sila? Saan sila nagme-meditate? Law of the Lord. Ano ang law of the Lord? Pentateuch or Torah. Okay. Ngayon, ito rin po ang ginamit kay Joshua. Yun din ang sinabi ng Lord kay Joshua. Joshua, anong sinabi niya? Study. Okay. Teka, Pastor. Ano yung sinabi sa New Testament kay Timothy? Work hard or study. Anong sinabi sa Old Testament kay Joshua? Study. Which means, in the Old Testament, para ang Diyos, para maintindihan at makilala nila ang Diyos, they need to meditate and study the Word of God. In the New Testament, the same. Nga lang, we focus po tayo doon sa New Testament. Kasi ang instruction ng God the Father, listen to my son. Pakibasa. Study this book of instruction. Ano po yung Torah? Instruction. Pakisabi continually. Meditate on it day and night. Sabi ng Bible, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed. Sino po ang kausap ng Panginoon? Si Joshua. Ano po si Joshua? Old Testament people, New Testament. Old Testament. Which means, yung instruction ng Diyos sa Old Testament at instruction sa New Testament para lumago, the same. You want us to grow? Same in the Old and New Testament. Therefore, what does listening to Jesus means? Ito po ang ibig sabihin. We must spend time on His Word. Sino ang gusto makinig sa Panginoong Hesus? Sino gusto makinig? So, anong gagawin po natin? Kunin mo po ang Biblia kasi yung babasahin mo, salita. Sino yung salita? The Word became human. Sino yun? Si Jesus. When you read the New Testament, God will speak to you through His Son. Okay. So, we must spend time on His Word, not on this Word. Study and meditate day and night. At sabi ng Bible, same ang promise. Only then, kailan tayo magpa-prosper sa spiritual life? Kailan magpa-prosper sa spiritual life ang isang citizen? Kapag nag-meditate and study His Word. How we're going to listen to Jesus? Study and meditate His Word. You want to grow? Listen to the Son. You want to grow? Study intentionally. Paano mag-aaral? Gumamit ng iba-ibang translation para maunawaan mo kung anong binabasa mo. Maliwanag po ba? And only then, at ito po, ang pakiusap ko po, please write it down.
isulat po ang inyong mga napag-aralan. At ang tawag po natin dyan, devotion. This year, 2025, we're gonna focus to listen to Jesus through His Word. And reminder ko po, kapag may lumapit sa inyo na ang tinuturo ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos, huwag nyo tatanggapin. Pakiusap. Kasi sabi ng Bible, huwag nyo tatanggapin ang sino man nangangaral na hindi si Hesus naging tao. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? Huwag nyo pong tatanggapin. Bakit? It will deceive you. Klaro ang sinabi ng Bible, ha? Listen to the Son. Who's Son? The Son of the living God. So, ngayon, anong kailangan po natin para lumago? Pakitaas po ng inyong mga Bible. Nasa cellphone man yan o nasa ano man ang hawak nyo. Pakitaas, hawakan nyo po. Hawakan, pakihawak. Itaas. Itaas. Ang mga urang Bible, pa naman siya Pastor, kung mag-asawa ka mo, hawid na lang sa kamot. Kung mag-asawa ka mo daw, hawid na lang. Okay. Amen? Okay. Nasaan yung salita? Nasaan yung salita ng Diyos? Nasaan yung salita ng Diyos? Ada na sa kamot mo. Amen? Malayo bang Diyos? Oh, come on. Nasa kamay mo na. Ano ang gagawin mo dito? Basahin mo. Pag-aaralan mo. Gusto mong lumago? Itaas mo. Yan. Sabi mo, Panginoon, gusto kong lumago. Tulungan mo ako. Holy Spirit, bigyan mo ako ng pagkaunawa sa salita ng Panginoon. In Jesus' name, amen. Praise God. That's our commitment this year. Amen? Huwag kayong makikinig na makikinig. Pag-aral kayo. Tigilan nyo po yung pagbabasa, pagkikita nyo ng mga Facebook at sige nyo ang panood. Okay, manood kayo kapag nag-aral kayo. Pero kapag hindi kayo nag-aral, huwag kayong manunood. Kasi basi maraman ko na lang at ito nakamukong diin-diin. Bakit? Ang tamad kasing mag-aral ng salita. Sabi man si Pastor, yes, because I love you. Palanggat akam sa Ginoo. Habo ko kamo. I don't want anyone to be deceived. Yes. I don't want anyone to be deceived. Alam niyo sa isang pastor kapag may nakitang miyembro na nawala, una nalulungkot ako. Tinignan ko, saan ba ako nagkulang? Pinapaliwanag ko naman. Pinapaintindi ko naman. Masakit po yun Makita mo yung tinuturuan mo. Pero isa lang dahilan, hindi kasi nag-aaral ng salita. Ngayon, 2025, let's have a commitment. I don't want you to be deceived from the false teaching of this coming generation. Marami pong darating ng mga ngaral at magtuturo ng mga maling pagtuturo. Labas sa kaharian ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Habang tayo pa yung maawit, ulitin ko po, hawakan yung cellphone nyo. Hindi para sa Facebook, ha? Buksan nyo po yung Biblia. Kung mayroon, dapat mayroong app ng Bible. Mas maganda, dapat mayroon. Sayang naman, kung wala pang app ng Bible ang cellphone, i-born again mo na yan. Lagyan mo na ng Bible. Kung wala, makipag-share it ka. Dapat yung may iba-ibang translation, wag lang isa. Wag lang isa. Kahit malayo ka sa akin, kahit saan ka pa pumunta, kapag may nangaral sa iyo, buksan mo Biblia mo. Wag mo nang tawagin si pastor, harapin mo sila. Verse to verse, tingnan mo yung binabasa niyong dalawa. Naiintindihan niyo po ako mga kapatid. 9 years na po tayo. We need to mature. Hindi na po tayo mga bata. Kailangan na po nating tumayo, manindigan sa salita ng Panginoon.